I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Nako mga bes, alam nyo ba kung ano po ang binalita ni Jose Castro? Nako po, di ba ipapatupad na po yung 24 kilo ng bigas? I think guys, after election, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong that's my my thinking. I think after election yun, para hindi malagyan niya ng kulay yung pagpapatupad ng 20 kilo per bigas, ang per kilo ng bigas. Yan po ay kung tama po yung nabasa ko. But anyway, alam nyo ba, hindi pa pinapatupad ang 24 kilo ng bigas. Aba, inunahan na nila. Alam nyo kung anong dinisplay? Aba, nilagay nila 20. Nakalagay yung nakapaskil 20. Alam nyo kung anong kulay? Kulay brown. Pangit. Ganon sila ka desperado para sirain ng Pangulong Marcos Jr. No, sa totoo lang, pero magtaka kayo kung bakit. Bakit yung 24 kilong bigas hindi pa naman pinapatupad? Matagal pa. Next week, tulad ng sinabi ko, after election. Before. Tingnan nyo, mga kalukuhan ng mga dilis. Mga troll farm yan. So, dahil dyan guys, panoorin nyo itong balita ni Jose Castro. Alam nyo naman, napakagaling ito ito na. Katulad po nung binanggit ko sa inyo kahapon na meron po kaming pasabi na mag-ingat po na malamang ay may malabotahe sa proyekto pong ito ng Pangulo patungkol po sa 20 pesos per kilo or kada kilo ng bigas. Baka ang sinabi po natin ay baka meron na namang mga fake news peddlers na gumamit at pakita na ang mga bigas na ibebenta ay panghayop. Dahil yun po ang sinabi ng Vice Presidente. At para patunayan malamang ang sinasabi ng Vice Presidente ay nagkalat na naman ang mga fake news peddlers. Ingatan po natin ito dahil muli sasabihin po natin ang ibebenta na bigas ay yung halagang 33 pesos kada kilo. Ito po yung regular na ibinebenta sa ngayon. Meron po tayong nakitang isang vlog or na post. Panoorin po natin ito. Yung pinakasimula po nito. So, ito po, habang po hinintay natin yung video na maipalabas. Okay. Hindi ko gusto ng mga taga-Sibuyan. Ang ibig daw sabihin nito ay parang huyain nyo, inyo na yan. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito, ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Disinformation. Mag-ingat po tayo, lalo-lalo na po na pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque. Para sa mga keyboard warriors. So dito po mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na panghayop.
Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira, hindi lamang sa Pangulo, kung hindi sa buong bansa. Hindi pa po nagro-roll out itong mga ibebentang bigas. Hintayin na lang po natin kapag po natapos na po yung guidelines at nailabas na po ito, at saka natin mapapakita kung ano ba ang magiging resulta para sa mga kababayan natin, lalo na pagka nasa laylayan ng lipunan. Ayan guys, oh. Si Secretary Tio Laurel ng DE nag-react, no? Doon sa sinabi ni Sara na yung 20 pesos ay pagkain daw ng baboy. Ayan, alam nyo, isa sa pinaka masakit yun sa mga magsasaka natin. Kumbaga, malaking insulto po yun eh. So, dahil dito mga besa, talagang masasabi natin si Sara Duterte umiiral talaga, at nakikita natin yung sobrang inggit, no? At tama yung sinabi ni Yusek Castro na mag-ingat po sa maaaring pananabutahe po ng anti-Marcos tungkol dito sa 20 per kilo ang bigas. So ako, hindi man ako taga Visayas, mga kababayan, wala ako doon. If ever na nandoon ako, talagang ano yun, magkakalye, survey ako sa presyo ng bigas. Matik po yun, no? Para malalaman ang buong katotohanan, no? Kung yung bigas na bayan ay hindi maganda, pero palagay ko pananabutahe po yan. Maniwala kayo man sa hindi, mag-ingat po kayo. Pero hihintayin po natin yung pag-implementa ng 24 kilo ng bigas soon as possible, no? Katulad po ng sinasabi ko, well, kung tama po yung mga nabasa ko, after election po yan, no? May implement yung 24 kilo ang bigas na yan. Ito, hindi pa sigurado guys, ayon po sa nababasa ako. So, dahil sabi po ni Secretary Laurel, parang nakakalungkot. Kumbaga, you know, nasaktan sila dahil doon sa palabas niya ni Sara Duterte, himbis na kumbaga tulungan ng administrasyon at maging masaya ang lahat, kasi sa wakas maipapatupad na, kaso hindi no? So, isa lang pong ibig sabihin yan, sobrang inggit, no? Dahil dito mga bes, read, sabi po dito, sabi dito mga kababayan, Department of Agriculture, which is ang DE Secretary Francisco Tio Laurel, on Thursday, April 24, 2025, kahapon po yun, debunks by President Sara Duterte's remarks on the 24 kilogram rice program to be piloted in the Visayas region, citing that the supply comes from palay and husk rice procurement from local farmers. Hindi niya kasi naintindihan yun, no? Abogado pa naman din. Ano ibig sabihin ng piloted? Ibig sabihin, sa Visayas muna, baga, no? Doon muna ipapatupad. My goodness. Grabe. Tsaka yan ay mayroon namang kooperasyon ng Cebu. Yes, no? Visayas nga. At nanggaling nandoon ng Pangulo kahapon, I think one day ago, pinag-usapan tungkol dito sa pagpapatupad ng 24 kilo ang bigas, no? Pati yan, binigyan niya ng masamang pag-iisip, no? Kumbaga, kinikriticize niya yung pag-uusap ni gobernador, ang mga mga gobernador dyan sa Cebu, binigyan niyang maling pag-iisip, no? Ano naman ngayon kung mag-uusap ang Pangulo at saka yung mga gobernadors, may problema ba? O bakit si Saray naiinggit? Hindi ka na lang gumawa ng sarili mong estratehiya para kumbaga kayayaan ka lang ng mamayang Pilipino. Ika nga, kumbaga para matuwa naman sa iyo ang mamayang Pilipino. Gumawa ka ng tama, hindi yung pur paninira. Ganun lang yun eh. The agriculture chief said he is proud of the country local's rice as the attested to the good quality of rice from the National Food Authority. Tandaan po natin, yung mga bigas na yan, nakita nyo sa video ko, 33 pa lang, 32, maganda na po yung bigas. At isa pa, yung 24 kilo ang bigas na yan, yan po ay manggagaling sa NFA. At manggagaling po yan sa mga farmers natin. Kumbaga, magandang quality
na bigas yan. O, di ba? Kasi di ba, yung mga bigas na nakikita nyo sa video ko na sinorbe ko, yan yung mga bigas na bababa ng 20. O, di ba, per kilo. Eh di malaking katulungan na po yun sa mamayang Pilipino. Hindi ba kayo natutuwa sa ganun? Wow, grabe kayo kung maninira. Well, witness ang sambayan ng Pilipino kung gaano kasama ang pag-uugali ni Sara Duterte. With all due respect to the Vice President, the Department of Agriculture family is deeply hurt by her suggestion that NFA rice to be sold is hindi pang tao, pang hayop. Biro nyo yun. Kasi hayop siya talaga no? Isang bumabati ko, siguro hayop siya, no? Saying the rice that NFA distributed is animal feed, grabe, is an affront to the quality of rice our millions of hardworking farmers produce. This is false. Tama naman. So, siyempre guys, no, nakakasakit ng damdamin yung ganun sasabihin mo. Hindi po maganda yun, himbis matuwa ka. Dati-rati, may nasasabi sa 24 kilo. Bakit daw yung pangako hindi natutupad? 'Di ba? O, kumbaga, napako. Ngayon, at naitutupad na ng Marcos administration, may nasasabi pa rin. Grabe, ang tindi. Dali nyo nga sa Mandaluyong yan. Patingin nyo, baka may tama na sa utak. Eka nga, sabi ni Jose Castro, huwag maging utak talangka at utak, kumbaga, anay ng lipunan. Oo nga, parang nakikita natin, siya po ang anay pumalit kay Digong. Tandaan po ninyo guys since umupo si Pangulong Marcos Jr., binabanatan siya ng Duterte at DDS. Walang humpay na paninira hanggang ngayon, hanggang mag-end ang termino niya. Pero, sabi ko sa inyo, si PBBM walang pake. Parang ang dating huyu, so, 'di ba? Hindi naman kayo nakakatulong kaya hindi niya pinapansin 'yan. Manigas na lang kayo, 'di ba? Magtigargar kayo. Sa kinatutuyuan niyo hanggang manigas kayo. Ayan, sa inggit sa bagong administrasyon, sa mga magagandang programa niya, 'di ba? Tama po 'yun sinabi ni Jose Castro. Utak talangka nga talaga. Kaya mag-ingat sa mga pananabutahe. Tandaan nyo mga kababayan, if may maninira or manubutahe dito sa 20 per kilo ng bigas ay walang iba kundi ang salot sa lipunan. Mga utak talangka yan. So yun guys ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.